It's 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Monday, September 30. Typhoon Julian maintains its strength as it moves over the coastal waters of Batanes. Signal number 4 is still up over Batanes with a possibility of reaching signal number 5 not being ruled out. Babuyan Islands is under signal number 3 while other parts of Luzon are under signals 1 and 2. Julian is expected to exit the Philippine Area of Responsibility on Thursday. Health advocate Doc Willie Ong has announced his Senate bid for 2025. Ong recently broke into the Magic 12 in Octa Research's Senatorial Preference Survey. Also running for senator next year is Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. In local politics, Vilma Santos Recto will reportedly run for governor of Batangas. Her sons Luis Manzano, you may know him as Lucky, and Ryan Christian Recto will also vie for vice governor and congressman in the 6th district respectively. And the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spotted Chinese Coast Guard and Navy ships in the West Philippine Sea last Thursday. A Chinese Navy missile boat was also seen pursuing BFAR vessels, BRP Datu Roma Penet and BRP Datu Tarara Dapit. The Filipino ships were conducting maritime patrols in disputed waters. Joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and StoryCon's resident political pundit, Ronald Llamas. Nakalusot ka ngayon. Generic. Happy Monday! Pag sa akin, generic eh. Happy Monday! Ami, kaya masaya ako pag si Patrick ka nag-i-introduce sa akin. Yun, oh. Dapat masaya kapag ako. Generic. Sasabihin ko sana, 4 P's eh. Panauhing pangkilig sa mga people sa politika. Yun! Nakakatakot ka, Ed. Hindi mo sigurado yung hugot eh. May hugot to eh. Well, it's political week eh. It's political week and one of the big stories, Yes. Ami, no? Yung mag-ina, Vilma and Lucky. Tinatanong ni Ed, Lucky Manzano. Alam mo, Ed, generation na lang natin nakakala ng Lucky. I love you, Lucky. Yung ganyan, di ba? Pero sa mga bata, it's really Luis Manzano. Saka mag-ina, wala talagang running for Batangas. Wala talagang pakundangan ngayon ng mga dynasty. Alam nila, hindi iindahin ng mga botante. Yes. Di ba? At the Oo same nga, time, ano ba nangyari sa atin? in certain areas, no, Ami, at the same time, Ronald, in Sa certain ibang lugar, areas. pati barangay captain, Oo. pati barangay captain, pati konsehal, di ba? At they're not even embarrassed about it. Yung mga campaign materials nila, nandun lahat ng mga mukha nila sa mga pangalan eh. Proud na proud. Wala na eh. Proud na Parang proud. no, family business na talaga. Well, you take Proud the na cue from proud, ano eh. Exactly. The Exactly that. dynasties are not exactly new in Philippine politics. Yung mga magkakamag-anak na tumatakbo. What seems to be a trend in this midterm elections is yung mga pamilya na naglalaban-laban. I think we might be seeing that in Yes. Makati, also in Las Piñas, I Las understand. Piñas. Saan pa ba, Ronald? Mga Paranaque. anak na maglalaban-laban. Taguig. Paranaque. In Taguig, possibly in Taguig too. So, yun. Ami, may Paranaque mga, rin. Ano yung may Paranaque mga po? Ano yung bago Paranaque? ka pa bang nasagip na balita dyan kung sino-sino ang magpa-file starting tomorrow ng kanilang Certificate of Candidacy for 2025? Well, we're expecting a cabinet revamp kasi inaasahan natin si Benhur Abalos, of course. Yung mga matataas siya na, si Benhur, iniintay natin baka may announcement ngayon ng bagong Interior Secretary at saka si Ralph Recto nga, hindi ba sinabi na niya, mukhang tatakbo rin. So magkakaroon niya ng konting cabinet revamp. Yung mga local, wala pa tayo ng mga inaabangan natin na talagang medyo controversial. Although alam na natin, Abby Binay, ending her term, kasama na, magsa-senate na siya. Pero yung mga magpa-file dyan sa Makati and Taguig, inaabangan pa natin. Maaga pa naman, it's just the first day. Pero tingnan natin, yung mga controversial, ewan ko sa probinsya, hindi ko kabisado masyado yung sa probinsya eh. Wala pa yung mga report. You mentioned Finance Secretary Ralph Recto might be running. That's news. Vice Governor, di ba? For Vice, no, I think it's his son, Lucky, who is running yeah. for Vice Governor. Saan ba? Hindi, So mag-ina okay. yan, si Ate B at saka si Lucky. Yun. Okay. Hindi pala si Ralph. Mas gusto ko yung mga asang ko cute. Hindi, si Ralph sa 2028 patatakbo. Hindi pa ngayon.
Hanip sa... Senate, sa info. okay. May balita ba kayo, Ami? May marites ba kayo Oo. dyan? Kung sino papalit kay Kauupo lang Kwan? Kung sino papalit kay Abalo sa DILG? Meron ba kayo marites? Meron ba kayo shortlist? Yun na nga iniintay. Wala eh. Iniintay pa namin yung baka i-announce na kasi. Ang sabi, bukas siya magpa-file. Okay. There's So, yun, supposedly ang two hinihintay- names in mga that hinihintay shortlist. natin. There's supposedly two names in that shortlist. But one logical, pwede ba natin magitin kung sino yung mga nasa shortlist? Wag. Wag na lang. Okay, wag na lang. Nakailang shortlist na yun eh. Baka malasin. Pero a shortlist of two names is quite narrow. Yeah. It's quite narrow, no? Yeah. And the names Saka that may we're looking at, speculation about hanggang ngayon, ha? Pero Hindi minsan kasi... nawawala yung speculation about Gilbert Chodoro. Minsan Di kasi... ba? Yeah. Yan ang iniintay din natin kung matutuloy. Si Gilbert Chodoro, although as of today, nagsasalita pa rin siya about defense matters. pero Ami, sarado na Sabi yung, niya, dapat baguhin natin yung sarado na yung puno Tindahan. na yung 12-man senatorial ticket Yan na nga. administration. Hindi. Sa Remember, DILG. si Aimee, she's running, May bakante. si Aimee doesn't want. Oo. Si Ate Aimee will be running daw on her own, di ba? Although hindi malinaw kung she is on her own, nasusuportahan nung alyansa, or she's on her own completely. Kasi si Ping Lacson, sabi niya, he will remain as independent. Right. Pero we understand that he is part of the slate. Ito So kasi hindi natin alam exactly kung ano situation ni Senator Aimee. kay Amy kasi, officially kasi umalis siya sa slate eh. Ang tanong dito, yung slate ba ay pupunuan yung bakanting isang slot Yan na o nga. iiwanan nilang bakante parang guest candidate si Amy? No? Usually kasi pag guest, dapat Yun na nga. papayag ka. Yun eh. na nga. Dapat papayag ka at hindi ka babanat sa Susuportahan. slate. No? Hindi ka babanat sa slate. Susuportahan. Saka kapatid niyan yung presidente, I'm sure kahit papano, may konting tulong dyan yung di ba? Yung Hindi brother magiging niya. magandang optics for the president if palitan niya yung slot ng kanyang kapatid. Well, yes, dahil Marcos eh. Kaya nga kahit alam niya na critical sa kanya yung kanyang kapatid, sinama pa rin sa slate. Ang problema ay mismo yung kapatid na yung parang unang bumanat sa kanyang pag-alis. Medyo tinamaan yung presidente ron. No, paano? Yes. Sinama siya sa slate, tapos nung wala siya dun sa launching, ang sabi ng presidente, nauna lang siyang kumampanya. Tapos, Nagpasalamat naman siya sa kapatid niya for for defending her against people who didn't want her in that state. Anyway, we have Senator Amy Marcos a little while ago with her press conference. Let's Ayun na, nakita listen ko to na. some of her sound bites. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022, and I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ayun. Paulit-ulit lang. Kailanman di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Yung pinsan ang hindi uso. O aray ko. Ayun. So hindi Sacrifice sila naman nag-aaway pala ng kapatid niya. And I think it was a sincere statement. Si She has Pinsan. always maintained that hindi sila nag-aaway ng kapatid niya. well, yes and no. Even though often she is critical of his policies. Well, yes and no. Kasi wala namang ginagawa yung kanyang pinsan na walang blessing ng kapatid eh. So kahit papano ay may ganung klaseng tama. No? Baka hindi naman talaga sila nagsasagutan dahil yung kapatid naman niya passive-aggressive tsaka conflict averse eh. Pero wala namang ginawa yung speaker, especially yung first lady, nang wala rin naman kahit papanong bindisyon ng kanyang kapatid. Yun naman yung kwan doon. Yung, And do you think that the senator is not aware of that? the senator, Amy? Yes. Of course she is very aware. She knows that everything has the Yeah. go signal of her brother? Of course. No? Kaya nga yung pag sinabi niya na pinapalibutan ka ng mga demonyo, ibig sabihin, ba't ka nakikinig sa demonyo? No, yun yung, may ganun tama kahit papano. Ang tawag diyan, the direction of the main blow sa pinsan. Alam nyo, nung nilabas namin the first time yung slate na yan,
nung August, di ba, kompleto yung lineup namin. Si Aimee ang Yung mga naglabas. sumunod na araw, actually, hindi, ang reklamo daw nung yung mga natanggap namin mga reklamo, bakit ganyan, hindi pa naman final ang list na yan. Ang nakukuha namin reklamo bakit kasama si Aimee? Yun ang karamihan sa mga Reaction. Okay. Kaya may ganun talaga siyang conflict na Kaya siguro, sabi siguro ni Aimee, di ayaw niyo ako dyan, di ayaw niyo, huwag niyo. Parang ganun siguro nangyari. Pero baka... Dahil yun yung consistent na nakukuha naming complaint noon Pero baka Ami... Na bakit niyo nilabas yan, premature pa yan. Pero baka Ami sa balance sheet. Balance sheet baka mas pabor kay Aimee yung ginawa niya. Dahil ang hirap mamangka sa dalawang ilog Bagay, Andun ka sa admin slate na for 2 years kine-criticize mo, tapos ay mas malapit ka politically at saka personally dun sa bagong oposisyon ng mga Duterte. Na bumabanat sa kapatid Na mo. bumabanat sa kapatid mo. Ito mas malinaw. Dahil alam mo naman, kahit may mga galit sa'yo sa admin slate, Marcos pa rin yung apelido mo, kaya in terms of market votes, ibig sabihin yung retail votes, makakakuha ka pa rin. Kahit dun sa kampo ng administration. Pero nalinaw muna sa mga Duterte na yung iba bumabanat din sa'yo dahil namamangka ka sa dalawang ilog, katulad ni Panelo at saka ni Mayor Baste, na nandito ka na sa kanila. By saying you are independent at wala ka sa admin slate, mas malinaw na kung nasaan ka. While at the same time, makakakuha ka naman sa administration, at least sa calculation mo, dahil Marcos pa rin yung apelido mo. Ronald, isn't that statement by saying na titindig siya na mag-isa, isn't that also distancing, isn't she also distancing herself from Duterte's? No. Dahil hindi naman siya umaalis sa Duterte, umalis siya sa administration. So, ibig sabihin, wala siyang inaalisan sa mga Duterte. Lumalapit siya. Lumalapit siya. Does that follow? Para- Kasi para parang of late, medyo parang hindi na masyado vocal si Senator Aimee Tingin ko in support of Sara Duterte or Tingin of ko former pag- President Duterte. Tingin po kapag umandar na yung kampanya, lilinaw yung kanyang support. Halimbawa, ang statement din kasi ni Sara, parang may pagka-independent siya. Dahil wala siyang susuportahan na senatorial slate. pareho silang na independent. hindi naman totoo. Pag tumakbo yung kanyang kapatid, susuportahan niya yon. Pag tumakbo si Bato, susuportahan niya yon. Si Bongo ang medyo alanganin. Dahil alam mo naman, may dati ng awa yan. Pero kung halimbawa mabubuo yung slate, sigurado hindi susuportahan yan. oo. Kung mabubuo yung slate, si Bato, Sigurado yun, hindi susuportahan yan. si Bato, si Harry Roque, kung pampuno si Harry, no, at saka si Baste Duterte, sabi kasi niya, 3 Duterte ang tatakbo, baka may isa, no? So, wala rin siyang choice kundi susuportahan. Kahit yung sabi niya, wala siyang susuportahan na Senate slate. Balik ko sabi mo kanina na walang ginagawa si Speaker na walang basbas ni BBM. But is that active blessings or is it parang pabayaan mo lang? Kasi those are two different things Hindi. Yung talagang basbasan mo versus yung... Sige na nga, Oo. parang ganun. Kasi di ba, sabi mo nga, he's also conflict It's averse. bottom line, it's a blessing. Halimbawa, tatanggalin ba niya senior majority speaker, si GMA? Doon nagsimula yung away Doon yung tambaluslos 2023. Nang walang bendisyon ng presidente? Of course not. May bendisyon yun. Tatanggalin ba yung hundreds of millions na intelligence funds ni Sara na walang bendisyon ng presidente? Of course not. May bendisyon yun. But those No? things, strictly speaking, Ronald, those two things, the matter of deputy speaker and the matter of the budget of the vice president, those are clearly within the ambit of the speaker's responsibility or power. Strictly speaking, kahit sabihin mo may influence yan yung Malacanang, nasa poder ng speaker na magdesisyon sa mga bagay-bagay. Well, na ganyan. fundamentally. Pero hindi ang gagawin ng speaker, lalo na si GMA yung nag-negotiate nung Sara Marcos Alliance. Tapos I tatanggalin don't know mo. about that, Ronald. Kasi Sara Duterte has come on record, even Aimee Marcos has gone on record saying that there was no GMA in the picture when they put Si together Aimee daw the BBM Sara ticket. It was really Aimee who negotiated fundamentally, the BBM Sara ticket. fundamentally si Aimee. Pero sinasabi nila na tumulong si GMA. Parang wala daw Kaya nga daw hindi naging speaker Narinig ko si Kwan narinig ko si Sara na sinabi, yung mentor niya,
Mentor nga ang tawag niya. Mentor lang yun, kasi- na tumulong, no? Na Well, tumulong you doon know. sa Kwan. Pero tama ka na fundamentally ang ang architect niyan ay si Aimee, no? Pero kahit si Aimee at saka si Kwan ay ang tingin nila kasama diyan si My understanding kasi, Tapos- based on sources, Yeah. the reason BBM had to run under the Partido Federal ng Pilipinas was because he was denied endorsement by, first of all, the Nationalista Party of the Villars, and second, it was the Lakas Party of Gloria Arroyo. So, kanya siya napunta sa Partido Federal. Now, by the mere fact na hindi niya nakuha yung endorsement at nomination ng mga dalawang partido na yan, Gloria Arroyo had nothing to do with putting together BBM and well, Sara. nag-endorse yung Lakas nung nabuo yung ticket. Johnny come lately. At nabuo- Johnny come lately. Yes, dahil Diba? pero Johnny come lately rin si Sara eh. Sumama siya. Well, Substitution November eh. Nagbigay ng endorsement yung Lakas November. Nung na-clinch na yung substitution ni Sara. Hindi naman nag-apply si Sara as Vice President eh. Di ba nag-substitute siya November eh. Doon din pumasok yung Lakas NUCD. Kaya may ganong klase. Pero ang pinakamahalaga, ang sinasabi ni GMA, kasama siya doon sa nag-negotiate. That's what Yeah. they say, but Hindi, si coming GMA from Sara herself, si GMA Sara mismo. was clear in saying that it was Aimee. Pero nga, yes, malinaw naman yon. Pero it doesn't matter dahil hindi naman nila kinontra si GMA. Nung sinasabi niya yon. Ibig sabihin, ang alam, kasama si GMA, tapos si Sara, ang sinasabi, mentor ko yan, at doon nagsimula yung talagang biyakan, yung tambaluslos. No? Yung tambaluslos. Tapos sumunod dyan ay yung Intelligence tsaka Confidential Fund, no? At sumunod dyan yung ICC. Di ba? Later, 2023, galit na galit ang mga Duterte. Ang sabi nila, hindi na to si Speaker. Ito na mismo ay si BBM. Yun ang sinabi ng mga Duterte noong November, December. Kaya, ibig sabihin, na-realize ng mga Duterte na itong mga nangyayaring ito ay hindi lang kay Speaker. No? At least yun ang kanilang judgment. Whether that is right or wrong. Yeah. The most recent statement from President Duterte, Yeah. from former President Duterte is, wala naman daw siyang Okay. Yun ang, hindi naman daw siya galit sa presidente, di yun, ba? yun ang nakakatawa. Oo, di ba? di ba? Yun ang sabi niya eh. He has no beef, di ba? Nakailang tabling na ba doon sa statement na? Kaya, ayun. Baka depende sa gising. Tingin ko, bottom line, baka mas Baka pabor, depende sa gising ni ano. mas pabor yung pag-alis ni Aimee sa admin slate. Kesa yung sasaksakin siya sa likod, babanatan siya sa tagiliran. Ito malinaw na hindi siya kasama, independent siya, pero pwede siyang humarbes sa admin. Yeah, she's making the sacrifice daw eh. Ang in-invoke nga niya yung tatay eh. Several times nung Sabado, ito yung death anniversary legacy ng of aking the father. tatay. 35 years death anniversary. At yung tatay ko ay ganito, independent, pero pinaglilingkuran yung bayan, hindi yung partido. What you're saying basically, Ronald, is that this is her best option given how things are. Yes. Oo. Whether it will be enough para sa kanya ay pumasok sa 12, baka ratings niya ay bababa. Ang Pero- description mo nga sa The Big Story, prior to going independent, namamangka siya sa dalawang ilog. Which At ang is, delikado dito, baka lumubog yung bangka. baka ilaglag So siya this na is her pareho. best option. This is her best option. Well, compared sa imperfect choices, Yeah. ito na yung less imperfect. No? Pero tingin mo ba, bababa ratings siya Mataas dahil naman dito? siya sa survey. She's high in the surveys. Delikado, In fact, she's high in Ami. the surveys. Ami, pag wala ka, If you look at Opta presidential. Research, Ami, pag wala ka sa top 6 at sa mga ibang survey na sa last 4 ka, delikado yan. No? Pag ikaw ay nasa top 6, baka mas sigurado ka. Paano yung last 6 kasi gumagalaw yan eh. Oo. Gumagalaw yan. No? Kung nasa top 2 ka o statistically top Medyo 1, medyo mahirap kahit na. independent ka, okay lang. Oo. And that's the case of Ben Tulfo. Yes. Yan. Kahit wala sa administrasyon si Ben Tulfo, halos nakakasigurado na yon. Pero pag nasa last 6 ka at sa ibang survey nasa last 4 ka, medyo delikado ka. Dahil wag mong kalimutan, merong 15 to 20% na dagdag sa boto mo yung makinarya ng administration. At saka hatakan yan. Last 4 ata. Yes. Hatakan niya pababa, di ba? Ang isa lang sigurado ko, Laglagan. hindi, isang sigurado ko na malamang ay isang value added sa kanya, dito sa kanyang desisyon, ay dadalhin siya ng Iglesia ni Cristo.
Okay, ba't mo naman nasabi, Ronald? Split na rin yung Iglesia ni Cristo eh. Oo, dadalhin So siya also niya. split. Malaki na rin ang yung schism dyan sa iglesia, hindi ba? At least yung Nag-aaway-away official. din sila eh. At least yung official dadalhin siya. No? So makakasama niya si Marcoleta. Saka siguro So, pwede na sila magbuo ng independent party. Lahat Then Tulfo. independent. Oo. Pinglak, sama mo si Pinglax. Lahat independent eh, no? Doc Willie Ong, right? Pero si Ping yata will be with the Alliance. Oo, administration. Pero hindi no? lang siya kasama sa party. Oo. Hindi siya kasama sa party. tingin ko, Meaning, kung may kampanya yung alyansa, kasama siya. Kung mabubuo yung It's a Duterte coalition slate, kung Kaya, mabubuo, sasama siya sa kampanya, napaka-importante nun. kung mabubuo yung Duterte slate, tingin ko i-adapt nila si Aimee, i-adapt nila si Doc Willie Ong, at baka i-adapt nila si Ben Tulfo. Adapted, ibig sabihin hindi organic na kasama sa slate. No? Tingin ko malaking possibility. Will that help those candidates who are currently running independent? Yes. Kung i-adapt sila ni Duterte, Yes. makakatulog yun? Yes. So may magic pa yung Duterte. Hindi magic, touch. no? Ibig sabihin makakadagdag sa kanila. Makakadagdag. Okay, Bok, let's go to local politics. Yung, Ako may endorsement. Ami, sorry. Sige, Baka local maputo politics. tayo. Let's go to local politics naman. Let's bring in our News 5, our One News Cebu desk, Dale Israel. Dale, ano latest dyan sa convention ng One Cebu Party ngayong hapon? Kamusta, Dale? Long time no see. Hi, Dale. Kasi nga natin nakita si Dale. Oo, tagal na wala. Yes. Dale, Okay, may Dale. hapon. Yes, may hapon kanina tanan din ha. Patrick, Ed, Ami, and Ronald. We are here at the SM Sky Hall for the One Cebu Party Convention. This is the biggest political party in Cebu Island with over 90% of elected officials as members of the party. The party president is Governor Gwen Garcia and the Secretary General is Cebu 3rd District Representative Pablo Jan Garcia, the youngest brother of the governor. The program just started around 1 p.m. or 2 p.m. The governor and his brother was reelected as party president and secretary general, no surprise there. But this means that they will be the ones who will be issuing the certificates of nomination for all candidates in the province, the mayors, the councillors, and the congressmen. Later, there were actually alliances with other local parties, including that of the Alliance Party of the Guliases in the 1st District of Cebu, and as well as the Kusog Party of acting Cebu City Mayor Raymond Garcia, and that of Kaabag of Lapu-Lapu City Mayor Jonard Chan. This is something new that the independent cities of Cebu City, Mandaue, and Lapu-Lapu are joining the One Cebu Party Convention. They will also be supposedly announcing alliances with the national parties, but they postponed it and endorsed the candidates for senator later in next week or in the coming days. How important is Cebu Island in the elections? We're talking about 3.3 million combined votes coming from Cebu province, from the independent cities of Cebu City, Mandaue, and Lapu-Lapu. Back to you guys. Dale? Dale, who's the strongest contender? Who will be the strongest opponent of Gwen Garcia? Wala. As of yes, Wala. as of now, we don't see anyone coming forward as an opponent of the Governor Garcia. But we see the remaining opposition coming from the now cities of the Duranos. The Durano family, the now city, are the remaining opposition that is not here. In the incumbent officials of the now are not here to join the One Cebu Party Convention. Dale, interesado ako sa city. Medyo three-way fight yan eh. Nabuo na ba ni Tommy Osmeña yung kanyang slate? Tatakbo siya as vice mayor eh. Pero may iba siyang mayor, no? Nagbubuo pa siya ng kanyang mga councilors. Nabuo na ba niya yon? Tapos si Mike Rama ba, nabuo na rin yung kanyang slate? Paano marami sa kanyang mga tao pumunta na kay Mayor Garcia eh, no? So, kamusta yan, yung Cebu City? Dahil yan yung ikalawang pinaka-importanting city sa bansa. Kaya very interesting yung bakbakan dyan. Sa governor kasi, medyo halos sigurado na si Gwen. No, di ba? Walang malakas na kalaban. Sa city, kamusta? nag-freeze ata, Bok. Ronald? Ayan, yan. Yes. Dale, can you hear us? Dale, can you hear us? Dale? Nag-freeze yata si Dale.
Oo, bugsak-bug. Nag-freeze Huwag sasabihin, siya. pangalawang pinaka-importanting city, baka nag-freeze siya. Imperial Oo Manila, nga eh. Imperial Cebu, Imperial Davao. Magalit ang Pateros. You're politically incorrect. Hindi pala city Pateros. So na lang yung hindi city dito Ay, sa Manila. magagalit sa inyo mga Cebuano. We are all important in God's eyes. Okay, what? At 3 point, But how many? politicians have never looked at Cebu the same way again since nanalo si GMA. GMA, yan ang nagpanalo sa kanya. Cebu. It's the first time a city outside of Luzon became very crucial in a presidential race. So tanggap mo. Pero Ronald, magiging active ang mga 95% Duterte. dyan okay. Bumoto sa Cebu kay GMA. Ronald, sinong susuportahan ng mga Duterte? They are always active Rama. in Cebu eh. Rama. Yung mga Duterte, sino? Kay Michael Rama pa rin sila. Rama sila. No? Yeah. Oh, he took a hit for Duterte. Yes. So he was Yes. suspended. Yes. Yes. Oo. Pero Paano yan? hindi ganun kadali kay Paano yan? Mike Rama. Merong mga pang si Tommy Osmeña against the Dutertes. Yes. Medyo malaki bang issue sa Cebu yun? Ah, Malaki bang issue yun? Yung Since- issue nila, yung Since- si Garma. si Reyna Garma. yes, oo. since last year, well, kung si Tommy lang ang batayan, hindi naman ganun ka-major, no? Pero since last year kasi, bumababa ang mga Duterte dyan sa bailiwick nila sa Visayas. Yes. Kung titignan mo yung mga surveys, no? Dati kasi bailiwick Oo nga nila yan, second sa Mindanao, yung Visayas, especially Central Visayas. Dahil nagsesebuano sila eh, di ba? Pero Yes. ngayon, mukhang bumababa sila, no? At tingnan natin sa next survey kung yung trend ay magpapatuloy, no? Diyan. Kaya baka makadagdag dun sa ganung klaseng pagbaba itong mga expose ni Tommy. Bagaman si Tommy ay medyo hindi na kasing powerful nung siya ay mayor ng Cebu, no? Dahil matagal din siyang nawala. No? At yung mga Osmeña ay medyo humina na rin dramatically sa Cebu, province and city. But what accounts for yung pagbaba nila ng support sa Central Visayas? Kasi Mindanao, mataas pa rin eh. Well, of course, they're from Mindanao. Pero is it because of the Romualdez issue? The Romualdez factor? Or is Well, it Garcia factor? Well, it could be all of the above. Garcia. Dahil mas malaki yung Garcia. Dahil yung Garcia ay very dominant sa Cebu. Nung sila ay lumipat from PDP to the admin, nakadagdag yon. Ikalawa ay sa marami kasing surveys, tumataas incrementally si Marcos kumpara sa pagbaba ng mga Duterte. No? At ikatlo, tumataas yung mga tulpo sa Visayas. No? Tumataas yung Bisaya tulpo. din sila. Nagbibisaya rin yon, no? So, Bisaya yun eh. So may ganong klaseng mga iba't ibang factor na nakaka-contribute malamang sa pagbaba ng mga Duterte. No? Pero wala masyadong paliwanag yung mga surveys eh. Siguro ang kayang magpaliwanag niyan, yung mga tipong Pulse Asia at saka yung dati, yung Lilo Group. Possibly SWS. Paano yung kanilang mga survey may paliwanag? Bakit bumaba? Yung mga ibang mga surveys, wala masyadong paliwanag eh. Is it possible, to actually be able to explain why somebody goes down in a Yes. geographic region? Yes, dahil halimbawa yung mga survey firms na yan, may mga 200 to 400 pages. Ibig sabihin maraming tanong. Maraming tanong. So, Nasa tanong pwede yan, nilang, okay. yung data analytics Yung nila, mga qualitative. yes, marami silang Bakit? pwedeng batayan. Yung ibang survey, hindi ganun kalaki. No? Okay. Kung magtsatsaga ka magbasa. Dahil parang libro yan. Pero yun ang trabaho nyo, di ba? Basahin lahat. Yes, mahaba yan eh. Tsaka mathematics, alam mo no, Sa mahina Davao tayo sa kaya, mathematics. may ano na ba kayo, Ed? May report na ba kayo sa Davao kung sino man yung lalaban sa mga Dutertes? We're hoping to bring in Bril Montalvo later kung ma-contact siya. Yun nga kasi, Yes. The Kasi di ba place to watch in yung Davao eh. Nograles, yung Oo. the other camp of Nograles, kasi pati Nograles split eh. Pero yung kabilang Nograles, balita namin, di ba, mukhang, because I'm sure they will be getting some support from the administration Lalaban. para labanan. And the Lalaban. Dutertes would want to protect their bailiwick eh. Yeah, Kaya lalaban. yes. Ang tingin Yan ang nila, iniintay din namin ngayon.
Kaya hinihintay din nila sino lalaban. Kung si Digong, We did, kung si Digong, mahirap yon. Yes. Kung si Baste, kaya, tingin nila kaya yon. So depende kung sino yung tatakbong mayor. No? Dahil maraming reklamo yata kay Baste as mayor. Dahil, yes, yes. give us a quick Kaya rundown. problema Yung mga ni kalaban Digong. ni Duterte, ng mga Duterte sa Davao, Yung lalaking Nograles ang lalaban for mayor. Yung babae Nograles, ay yes. congressman. Hindi siya lalaban. Yung Yung lalaki, lalaking Nograles, is this the one in the Civil Service Commission right now? yes. No, si no. si Dating secretary. Dating siya ba? cabinet secretary. Carlo, no. SILG. Yung Cabinet secretary. yeah. So, Yeah. pero tanong natin kay Kwan, tanong natin Si kay Carlo. Carlo. Tanong natin dahil sa bukas pa yung filing. Abril. Bukas pa yung filing. So malalaman natin with finality tomorrow. Pero siya yung siya yung Basta lalaking Nograles ang lalaban. Yung babae will stay sa Congress. but he served as Duterte's cabinet secretary. He was appointed, right? It was Duterte, I understand, who appointed him to CSC after Parang hindi naman cabinet. mahalaga ngayon yun. Yeah. I'm sure. Pero ano nangyari doon? Anong dynamics doon? Kasi surprise. Si Francis Tolentino nga eh. Yeah, that's true. Cabinet at saka senatorial slate ni Digong. Pero nasa admin na ngayon. Hindi lang yun. Originally, Pinoy appointee. Yes. Sa MMDA. Pero iba ito. Ito bakuran eh. Makikilaban ka sa bakuran ng Dahil nag-appoint sa'yo. dati pa naman sila magkalaban, di ba? Magpapatayan yung tatay nila. Eh, Tsaka si Davao din Digong. naman siya. Malalim yung away niyan, ha? Malalim yung away niyan. No? That was actually a surprise Yes. appointment when President Duterte appointed Yeah. Carlo Nograles to his cabinet. Diba? Parang Para ipakita mo, all branch yun. unity mang Davao. Medyo may ganon-ganon din naman sa Davao. Remember si Pantaleon Alvarez, dati rin nilang Oo nga. kalaban. Ngayon magkasundo sila Sundo ulit. sila. Yeah, Pantaleon was ousted By- through Sara, remember? By the daughter and Ngayon, by Gloria magkakampi sila. Macapagal Arroyo. By the daughter and by GMA. Oh. Kaya nakakagulat nga na, nung una nga, parang hindi ka panipaniwala na magkakampi na sila uli. Hindi, si Ngayon, Secretary magkakampi na sila Basco. uli. Natanggal sa cabinet yan dahil daw kay Bongo. Eh ngayon, makakampi na rin sila uli. Di ba? Maraming ganun eh. Saka baka pagdating ng Pasko, medyo mag-iba uli. Maraming Hindi ganun eh. natin alam eh. Ang mas fundamental sa akin, pag nagsama si Panelo at saka si Harry Roque. Yun talaga. Ayun, talagang Pag unity yun. nakita natin, Unity yun. Dahil magkalaban yun. They don't like each other. Talaga? And that's an understatement. talaga? Hindi ko lang. Anong Parang hindi naman politika Hindi ko rin alam pinag-aawayan nila. Ay, baka halo. fashion sense o ano? Hindi ko rin alam yan. Baka halo, no? Ayoko na magsalita. Hindi. Huwag na po. Ayoko na Baka magsalita. naman sabihin eh. Hirap Ibulong mo na lang mamaya. Alam ko nagbanggaan sila once eh over which one was that? Once, Yung twice. yung gentleman's agreement. 3 times a lady. Di ba? yung gentleman's agreement. Oo, nagbanggaan sila doon. Sabi ng isa, meron. Sabi ng isa, hindi latest totoo yung yan eh. gentleman's agreement. Hindi, marami. Well, actually, Yan yung gentle latest. pa yun, di ba? Medyo muted pa yung disagreement nila doon. Magkaiba lang yung statement na nila, alabas sila. Pagkausap mo sila, hindi muted. Ayun. Hindi ko talaga lahat ng kinakausap. Okay, balikan natin. You're watching Story ko naman news. Pero wag na, hindi naman sila ganun kahalaga eh. Hindi, mahalaga yun. Hindi, yung dalawa? Hindi, mahalaga yung chismis. Okay. Sabi nga ni Ace Barbers, Oh, Davao politics. sabi nga ni Ace Barbers, pakisabi kay Harry Roque, hindi siya ganun kahalaga. Ace Barbers yan, hindi ako yan. Quoting, attribution. Okay, we just need to take a break. We'll be right back. We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Still with us, aming pamintuan ng Philippine Star and Tito Raul Llamas, our 4Ps. Nag-usapang Sino baby oil ba kami. yan? Sorry kasi kinwento ko lang kayo, hindi niya alam yung tukol kay Puff Daddy eh. PDD, inaresto ngayon, di ba, sa US. May PDD, drugs. this Yung, rapper. yung this drugs famous hindi nakakagulat. celebrity, Paano mga gangsta, mahilig yan, humit-hit eh. Pero may ibang mga na-discover doon sa bahay niya. Nakahanap sila, I don't know how many hundreds bottles of baby oil and lube. Baka naman replacement na dun sa sa motor oil. Walang connection yan, Ami, doon sa pinag-uusapan natin kanina ng mga politiko.
Wala ba kaya ata pinapunta? Anyway. Ay, teka. Ipasa na nga si Bril. Nag-usapan natin kanina. Bril, Nandiyan na si Bril. anong ganap sa Davao? Anong nakikita nating bakbakan dyan sa Ay. Davao? Si Bril pala yan. Yes, Hi, Patrick, Brielle. Ronald, and Ami, bukas na nga ang umpisa ng filing of a Certificate of Candidacy o COC para sa mga lalahok sa 2025 midterm election. Pero dito sa Davao City, wala pang nag-aanunsyo ng mga politiko kung sino ang tatakbo, partikular ang pagka-alkalde ng lungsod. Pero matunog na maglalaban dito ay ang angka ng pamilya Duterte at ang pamilya Nograles. Pero hindi pa eksakto kung sinong individual ang tatakbo mula sa kanilang mga pamilya. At pinapanawagan din ngayon ng ilang mga Davaoenyo ang itong ang religious leader at founder ng Christ the Healer International Mission Movement na si Bishop Rod Pubot na tatakbo bilang alkalde ng Davao City. Noon nga Sabado ng gabi ay nagsagawa ng prayer rally ang kanyang mga taga-suporta para himukin nga itong si Bishop Rod Pubot na tatakbo bilang alkalde. At malalaman natin na bukas hanggang sa matapos itong filing nga ng COC ngayong October 8 kung sino-sino ang mga tatakbong politiko dito nga sa lungsod ng Davao. Balik sa inyo. Abril, ilalagay kita sa spot, ha? Madalas naman, no? Alam naman natin, bukas ang filing. Pero from your vantage point, batay sa iyong Mga marites dyan, ano yung fearless forecast? Sino sa mga Duterte ang tatakbo at sino sa mga Nograles ang tatakbo? Well lang to, pwede ka magkamali dahil fearless forecast naman. Tayong lima lang. Oo. Chismis lang Yes. dyan. Tama nga kayo dyan, no? Matunog nga dito na tatakbo bilang alkalde sa angkan ng mga Nograles. Ito nga ang CPP Party List Representative Mix Nograles. At dito naman sa mga Duterte, ang mismo si former President Rodrigo Duterte ang tatakbo umanong alkalde dito sa lungsod. Kasi nga matunog din dito sa Davao City na tatakbo bilang senador ang incumbent namin na mayor dito na si Sebastian Duterte. Interesting. Former President Duterte versus Congresswoman Mix Nograles. Yes. Right? Yung bata. balita ko naman, ito naman ay iba namang hugot. Hindi si Migs yung tatakbo na mayor. Mananatili siya sa Kongreso. Pero yon ay medyo malayo ako kaya pwedeng mali. Mas tama ka, Bril. O si Paulo Bril, re-election? Paulo. Si Paulo ba for re-election? Yes. Hanggang si Paulo kasi hanggang Congress lang. Hindi siya pwedeng mag-mayor. Tama nga kayo dyan. So, hindi totoo. Na dito sa Davao City na magpapare-elect bilang first district representative. Ito nga si Congressman Paulo Pulong Duterte. Abril, ano bang balita So hindi kay Baste? matutuloy yung Anong balita kay Baste? Tatakbo ba siya for the Senate? Yun, Senate no, lang. hindi man nahayagang idinitalye o sinabi ng pamilya Duterte during the National Assembly dito nga sa Davao City ng PDP Laban. Pero yun ang sinasabi dito na tatakbo bilang senador or isa sa mga line-up or senatorial slate ng partidong PDP Laban. Ito nga si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Bril, sino yung yung anong sect ng Katoliko ba yung sinasabi mong bishop? Protestante. Ito nga si bishop na si Rod Pubot is a Davao based. Ito nga kanyang parang church na. Ito nga Christ the Healer International Mission Movement. So isa sa pinapanawagan ngayon ng kanyang mga taga-suporta or church member na tatakbo itong bilang alkalde. So wala pang formal announcement galing kay Bishop Rod Pubot kung tatakbo pa siya. Pero hinimok nga siya ng kanyang mga taga-suporta or mga members ng kanyang simbahan na tatakbo ito bilang alkalde ng lungsod. Pero Bril, di ba hindi Katoliko yan? Di ba ecumenical group yan?
Yes, tama kayo Protestante dyan. yan eh. Isa na economic church leader. Ito nga si Bishop Rod Cubos. Pero Bill, in terms of numbers, is he a serious contender? Without trying to belittle any candidate here, pero of course, you would also want to know kung may numbers ba siya, yung ganun, may support ba sa grassroots, at meron bang track record, for example, or is he known publicly? In other words. Ito nga si Bishop Rod Cubos, ay ang kanyang mga member is around 20,000 plus. In terms of politics, ay wala pa nga siyang experience sa politika. Pero depende yan, Ed, kung sino tatanungin mo eh. Dahil tatanungin mo yung kandidato, Yeah. Wala naman kandidatong ano. kahit 5% siya, sasabihin niya, mananalo ako. Di ba, Ami? But he claims to have 20,000 ba? 20,000 supporters. But for example, Kibuloy also claims to have 8 million Yeah. or 6 to 8 million supporters. Tapos pag minultiply mo pa sa mga pamilya, kahit anong posisyon, kahit presidente, panalo ka. No? Kaya, Any idea, Bill, kung kailan sila magko-file? I know day 1 pa lang bukas. You have a whole week after that. Pero any idea when the filings will be done? sino ba pwedeng abangan ko ron sa Comelec? Pupunta ako ron bukas eh. Meron po Yes, tama nga kayo dyan, no? Magbabantay talaga tayo dito sa News 5 from the start ng filing of COC bukas hanggang sa matapos ito ngayong October 8. So sa ngayon, dito sa Davao City, wala pang mga politiko na naghahayaga kung ano ang kanilang tatakbuhan or anong posisyon sa gobyerno ang kanilang lalahukan at kung kailan sila magpa-file ng kanilang mga certificate of candidacy. Abril, to expand ng konti yung iyong report, may alam ka ba doon sa Davao Region kung sino ang mga maglalaban as governors, congressmen? Doon nga sa Davao del Norte ay magre-re-elect. Ito nga na-suspend ng 2 beses. Si Hubahib. Si Governor Edwin Hubahib. At ito nga si Davao del Norte First District Representative Bebot. Pantaleon Alvarez. Nakita nga natin sa mga social media na tatlong posisyon ang kanyang tatakbuhan or mamimili siya kung ano ang kanyang tatakbuhan na sa darating na midterm election. Ito nga ang pagpare-elect ng kanyang incumbent position. Ito nga First District Congressman dito sa Davao del Norte or either tatakbo nga gobernador ng Davao del Norte o di kaya tatakbo bilang senador ng Pilipinas. Okay, maraming salamat. Bril Montalvo, correspondent ng News 5 dyan sa Davao. Thank you, Bril. Thank you, Salamat, Bril. Bril. Ronald, it's surprising that there's so much suspense surrounding kung sino tatakbo in many places, not just here in Metro Manila. Ang problema kasi nila sa Davao halimbawa, Not just Davao, Ronald, Yeah, pati yeah. Makati, hindi natin alam kung tatakbo si Nancy, Taguig, we don't know who the Cayetanos are running against. yeah. Well, for now kasi halos sigurado mo na kung sino tatakbo. Pero until they file the candidacy, hindi final yun. Is this unusual compared to previous elections when mas maaga nagpaparamdam yung mga kandidato? O ganito talaga? Hanggang huling-huli, may suspense. Is this part of a political tactic? For now kasi example? delicate yan eh. Hindi mo pa pwedeng sabihin na ikaw ay tatakbo or iboto ka dahil violation yan ng election laws. May ganong klaseng thin line dyan eh. Ganun ba? Oo. Well, Oo. Senator Wala Trillanes, tayong premature it did not campaigning, stop Senator Trillanes from announcing early, for example, baka- that he was running for Caloocan. I mean, Yeah. I'm just wondering why other Baka- candidates are well, keeping baka- everybody in suspense. Baka para sa isang co-platter, wala ka namang kinakatakutan. Baka yung Wala nang ganyan. Ronald,
Ronald, alam mo, ang dami-dami ng poster na nagkakalat na vote for whatever. Pati Well, si Bong Revilla, ang dami-dami ng poster dito. Technically, pwede kang Mga for kasuhan. election, si Ben Hurabalos, Yeah. may mga poster Pag may nakalagay voting na. Pag may nakalagay na vote, technically, pwede kang kasuhan. Meron. Pwede kang kasuhan. Meron, pero... Pero Bok, ano, may wala Supreme na Court daw ruling kasing dyan, premature Peñera versus campaigning Comelec. eh. There's no Wala such thing nang as premature premature campaigning. campaigning. It's only premature campaigning once the campaign period starts, which means that it Yes. doesn't make sense anymore. Oh, kasi ilang araw na lang, official campaign period na. I'm not too sure. No, Halimbawa, hindi pa. There's no such thing as premature campaigning. halimbawa, maglabas ka ng ad Di pa ngayon. campaign period. Wala, Maglas ka not ng- covered, not covered. maglabas They're ka not ng- candidates. Yeah, yeah. They're not candidates because it's not yet Campaign period. Campaign period. And also, Pero- hindi counted yung, yung Hindi pa. expense. Pero may nakita ba Campaign kayo? period lang. Pero halimbawa, may maglabas halimbawa sa TV5 ng ad na vote na Walang ganon. Kasi But magastos even yun eh. before, walang ganon. Yeah. But I was just wondering, itong keeping everybody in suspense, could this be part of yung mga political tactic? Let's say, galawan ng mga politiko dyan, especially sa local level. Ayaw, nagpapakiramdaman, baka makasalisi or something. Kasi wala nang substitution post-COC filing. Yes, Kaya dati. baka affected non. For example, we don't know who's running in Davao City. Is it Duterte, the old man Duterte, versus this very young Congresswoman Migs Nograles? That's what they're iba talking yung about. Davao eh. Iba yung Davao eh. Dahil kung si Digong yung magfa-file, ito ang magfa-file na Nograles. Exactly. So, may mga galawang ganon. naghihintayan sila. So naghihintayan. At dahil sa health, Could it apply also elsewhere in other iba. localities? Halimbawa, sa Makati, malinaw na kung sino maglalaban. Is it clear? Sa Manila, malinaw na kung sino maglalaban. Okay, Ang in Makati, for example, Oh. hindi pa malinaw in Makati, ha? Malinaw Kasi na. sinasabi ni Abby Bina, I hope my sister doesn't run. Malinaw na. Tatakbo si Nancy, tatakbo yung asawa niya. Okay. Ang ganun din sa Manila, si Lacuna at saka si Isko. Malinaw na yon. Pati yung kanilang, siguro may But mga kulang. officially, they have not made, at least ISCO has not made any formal announcement. Hindi, nagsalita na siya. Salita na eh. Salita na Wala ba? salita na. Hindi, he did. Almost everyone. Sa Taguig, Nagsalita na walang siya. nagsasalita. Sa Taguig, sino Sa tatakbo? Taguig, may mga last minute pang negotiations. Okay, No? kung Dahil, sino? Oo, dahil ito yung first time na May alliance, maglalaban may coalition. ang magkapatid. Yung Embo. No? Ayan, no? Are you trying to say that it's possible that Lino Cayetano might be running against her sister-in-law, his sister-in-law? Tingin ko mas malaki ang possibility na tatakbo siya. Pero, siyempre, dahil magkakamag-anak yan, may mga last minute na nego. Lalo na galing sa pamilya. No? Galing sa pamilya. Huwag tayo mag-away. Nagpipigalan pa, parang gano'n. Yes. Kaya nga, iba yung Taguig. Yung Makati, sigurado na yan. Yung Manila, sigurado na yan. No? Or is it possible Yung, yung sinabi ni Bok, for the first time, kasi binago ng COMELEC yung rule on substitution. Di ba? Bawal na yung... pa-file ka, Bok, tapos papaltang ka. Post-COC deadline Okay. substitutions. October hindi na 8, pwede. yung substitution due to withdrawal. Parang gano'n. Yeah. Tapos ito sa Davao Hindi na kasi, pwede. kung ang tatakbo si Baste, hindi siya ganun kasigurado. Kung si Digong ang tatakbo, mas sigurado. Kaya naghihintayan eh. Pero, siyempre si Digong is also 80 na. No? Ibig sabihin, he's not in the best of health. Sabagay, dati pa naman siya not in At the kung best of health. tumuloy itong si Migs Nograles, Oo. bata-bata to. Oo, tsaka babae, baka bastusin ni Digong. No? So, kung tatakbo si Digong, malamang lalaking Nograles ang lalaban. Paano? Bardagulan yan eh. Mahirap kung yung isang babaeng bata ang katapat ni Digong. Alam mo naman si Digong, walang preno yan. No? Di ba So, mas maganda yon? Tingnan mo si Kamala at saka si Trump. Yes. baka Di ba hindi mas sa maganda kung yung babae Baka- feeling sa ganon? Instead si Biden, no? baka hindi sa Oo, Davao. kaya nga. Baka hindi sa Kaya Davao, nga. no? Sa Davao kasi, hindi ako magugulat kung 90% pa rin si Digong. Si Baste, baka 50. No? Pero si Digong, halos unstoppable yan sa Davao. Kaya Isa pang sigurado na, yung sa Caloocan. Caloocan, sure na rin yon. Trillanes versus Yes. si yung incumbent. Sigurado na rin yon. Ayan yun lang mga sigurado natin. Ewan ko sa Pasig, sino kalaban ni Vico? Parang wala, no? Parang wala. Sino kalaban ni Vico? Parang Wala wala. ako naririnig na Ang malakas labanan siya. dyan after ng term ni Vico sa 2027. Sino ba maglalaban? Maglalaban ba ang Roman Romulo at saka si Vice Yes. Mayor Jaworski? No?
Wala akong sinasabi na maglalaban sila. Ngayon, magkasama sila eh. Okay, from Tonyo Velasco, nag-message sa atin, nag-post na raw si Lino Cayetano sa kanyang Facebook, hindi siya tatakbo. Yan yung nung weekend. Tagi. Hindi na siya tatakbo. O yan yung sinasabi ko ng mga last minute. No? Kaya hindi pa malinaw yung So mukhang tagi. nagkausapan sila Yes. paano magkapatid. Hindi lang kapatid, baka yung nanay. So sinong possible pumalit kung hindi si Lino? Kasi Buckingham Datingas. Baka, I'm not sure. I'm not Are Datingas sure. going to make a Moros comeback? are there I'm not too. sure. Dahil yung The binabaka pa, Binays are there too. ang binabaka pa ng Zamora, Tinga at saka ng Binay ay si Lino. Kung wala na si Lino, baka hindi ganun kadaling humanap ng kapalit. Is it still possible, for example, na magnego naman ng Makati, no? The Binays convinced Nancy, for example, tatakbo nga yung asawa ni Abby Binay. Baka they can convince Nancy to run in Taguig? Hindi, dahil wala naman kasing as mayor, baka mahirapan. Ang chance kasi nung 10 embo ay Congress. Pero wala pa kasing district yung 10 eh. Baka sa 2027 pa eh. Kaya mismo si Abby, hindi pwedeng tumakbo doon kahit siya yung may hawak nung 10 Why not? embo. It's not gonna be enough. Hindi, wala The pa 10 siya. embos are not enough to win you Taguig City Hall. Yes. But it's enough to win you a congressional seat. Okay, Yun yes. nga yung pinagawayan. Pero wala pa, yun ang pinagawayan wala pa. ni Migs at Oo. saka ni Alan Peter. Dahil ang gusto ni Alan, hatiin na yon into 2 districts, yung existing districts. Doon na ilagay. Ayaw ni Nancy. Okay, pinapalis na tayo, Bok. Overtime. Overtime. Maraming salamat for joining StarCon today. Aming pamintuan, bossing of Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, ating panauhing pangkilig sa mga people sa politika. Starting tomorrow, dadami yung mga balita sa local election. Just again, 4 p.m. for the StarCon. I'm Edlin Gao. Yeah. I'm Patrick Paez and we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.